Ako'y magbibitiw bilang leader ng Labor Party. Ngayong umaga ipinaalam ko ang aking desisyon sa kanyang kamahalan na hari. Nagbitiw si punong ministro ng United Kingdom Keir Starmer matapos ang ilang linggo ng kaguluhan sa pamahalaan dahilan ng ikapitong pagpapalit ng leader sa mga nakaraang dekada. Ngunit para sa Ukraine at Europa, ang pagpapalit ng punong ministro sa Britanya ay maaaring magdulot ng malalaking problema pati na rin ng malalaking oportunidad. Si Keir Starmer ay tinuturing na malapit na kaibigan ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky pagdating sa usapin ng paglaban sa Russia. Si Starmer at Macron ang nagtulak ng ideya ng koalisyon ng gustong tumulong at ang ideya ng mga tagapagpanatili ng kapayapaan sa Ukraine matapos ang tigil putukan. At sila rin ang tumutol sa pagsuko ni Donald Trump ng Ukraine kay Vladimir Putin. Pero matapos ang talagang napakasamang resulta para sa mga Labor sa lokal na eleksyon noong Mayo, ang mga kapartido rin ni Keir Starmer ang humiling sa kanya na magbitiw sa pwesto. Ang pangunahing kandidato para sa bagong punong ministro ng United Kingdom ay si Mayor ng Greater Manchester Andy Burnham na matagal nang tinawag sa Britanya bilang hari ng hilaga. Para sa kanya, nagsagawa sila ng hiwalay na halalan sa partido para itulak siyang maging punong ministro at leader ng Labour Party. Pero ano nga ba ang kayang ialok ni Burnham sa Ukraine at Europa? Tara, pag-usapan natin ito ngayon. Agad ko kayong bibigyan ng spoiler sa episode na ito. Matutuwa ng husto si Mayor Andrei Sadovin ng Lviv sa ganitong uri ng punong ministro ng United Kingdom. Tatalakayin din natin sa episode na ito ang koneksyon ng Mayor ng Lviv at punong ministro ng Britanya. Ako si Alexi Pecci, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Sige, magsimula tayo sa pagbibitiw ni Keir Starmer. Ngayong Hunyo 22, nagbitiw si UK Prime Minister Keir Starmer matapos ang ilang linggong kaguluhan sa gobyerno ng Britanya. Ang tanong na itinatatanong ngayon ng aking partido ay, Ako ba ang pinakaangkop upang ihatid tayo sa susunod na pambansang halalan? narinig ko ang sagot ng aking mga kapartido sa parlamento sa tanong na ito at tinatanggap ko ito ng may kababaang loob. Bawat desisyon ko ay idinidikta ng interes ng bansang mahal ko. At dahil dyan, ako ay aalis. Hindi ako bumibili, hindi ako nagpapabayad at umaalis. Kaninang umaga, ipinaalam ko ang aking desisyon mula sa pensions ng enerhiyang karbon. At ihilingin ko sa pambansang ehekutibong komite ng Partido Laborista na gumawa ng schedule kung saan magsisimula ang nominasyon ng mga kandidato sa ika-9 ng Hulyo at matatapos bago ang summer break ng parlamento. Kung may halalan, makakapagsimula agad ang bagong leader bago magbalik ang parlamento sa Setyembre. Mananatili ako bilang punong ministro hanggang matapos ang halalan at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang masiguro ang maayos na paglilipat ng kapangyarihan. Ibibigay ko rin ang aking buong at walang kondisyong suporta sa aking magiging kahalili, alam kong matatanggap niya ito. Mas malakas at makatarungan na ngayon ang Britanya kaysa nung nadatnan ko ito 2 taon nang nakalipas. Mas handa sa hamon at kayang bigyan ng Labour Party ng ikalawang termino. Para maintindihan kung gaano katurbulent ang politika sa Britanya, ito na ang ikapitong pagpapalit ng punong ministro sa nakalipas na 10 taon. Ang Labour Party na kasalukuyang pinamumunuan ni Keir Starmer ay kailangang mabilis na pumili ng bagong leader dahil ang United Kingdom ay naharap sa krisis sa ekonomiya na dulot ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Bakit umalis na yon si Keir Starmer? Sa totoo, dumanas ang Labour Party ng isang matinding kapalpakan. Ang pagkatalo sa lokal na halalan noong Mayo kung saan nawala sa Labour Party ang kontrol sa Parlamento ng Wales. At ngayon, sinasabi na ng mga lokal na eksperto mga Briton na ito na ang pinakamasamang resulta ng Labour Party sa halalan sa Scotland sa buong kasaysayan. At ang parehong lokal na halalan na ito ang naging dahilan kung bakit nawalan ng mahigit 1,200 na pwesto ang Labour Party sa buong bansa. Pero hindi lang halalan ang nakaapekto sa pagsusuri. Maaring sabihing ang pagbibitiw ni Starmer, pati na rin ang pagkapangulo ni Donald Trump, ay sa ilang paraan ay nakaapekto rin sa political career ni Starmer.
Halimbawa, ang pagtanggal kay Peter Mandelson bilang embahador ng United Kingdom sa Estados Unidos dahil sa kanyang kaugnayan kay Jeffrey Epstein na sangkot sa iskandalo ay nagdulot ng negatibong reaksyon. Ngunit din nagtagal, nalaman na inaprubahan pa rin ni Keir Starmer ang kandidatura ni Mandelson kahit dito pumasa sa security check na naging malaking iskandalo. Nahuli si Mandelson na konektado kay Epstein. Alam daw ito ni Starmer at hinayaan pa ring maging kinatawan ng Britanya sa Estados Unidos. Pero pagkatapos nito, lumayo si Starmer sa mga pagbubunyag na ito at sinabi niyang labis siyang nagalit na itinulak ng mga miyembro ng kanyang gobyerno ang paghirang kay Mandelson kahit na may panganib. Tinawag niya itong hindi mapapatawad at iginiit na wala siyang alam dito, ngunit marami pa ring hindi naniwala kay Starmer noon. Pero pinili ni Starmer si Mandelson hindi basta-basta. Sa kabila ng koneksyon niya kay Epstein, naniniwala si Starmer na makakatulong ang karanasan ni Mandelson sa kalakalan para magabayan siya sa mga planong patakaran sa taripa ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Nagtrabaho si Mandelson kay Epstein, si Epstein kay Trump at si Mandelson din sa mga financier na nagtrabaho kay Trump. At syempre, matutulungan niya siyang maintindihan ang pag-iisip ng Amerikanong presidente. Pagkatapos na nalaman ang mga detalye ng relasyon ni Mandelson kay Epstein, natanggal si Mandelson noong Setyembre 2025 at kalaunan ay inaresto siya dahil sa hinala ng pang-aabuso sa kanyang posisyon, kabilang ang posibleng paglabas ng mga komersyal na lihim kay Epstein mismo. Pero aalis si Starmer at sa kanyang lugar ay darating ang isang ganap na bagong laborista rin. Ang pangunahing kandidato ay ang alkalde ng Greater Manchester na si Andy Burnham. At hindi lang ito magandang balita, ito ay napakagandang balita para sa Ukraine. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Lahat tungkol sa Ukraine, sinuportahan ni Andy Burnham. Aktibo siyang nasangkot sa pagbibigay ng makataong suporta sa Ukraine mula pa noong simula ng malawakang pananakop ng mga mababangis at hindi naliligo ng mga Ruso sa Ukraine. Sa ikalawang araw ng digmaan, sumulat si Burnham ng liham sa mga kasamahang Ukrainian at alkalde ng lungsod bilang suporta at pakikiisa at isinulat niya ang mga sumusunod. Sumusulat ako upang ipahayag ang aking pagkabigla, lungkot at galit sa patuloy na pananakop sa Ukraine. Malakas ang ugnayan ng malaking Manchester sa Ukraine at maraming Ukrainian ang nakatira sa aming rehiyon. Ang buong populasyon namin ay kaisa ninyo at ng inyong mga mamamayan sa mahirap na panahong ito. Simula noon, si Burnham at ang kanyang lungsod ay nagsagawa ng napakaraming pagtitipon para tumulong sa Ukraine. Mga pagtitipon ng tulong ng makatao, mga pagtitipon ng pinansyal na tulong at iba pa at iba pa at iba pa. Noong 2024 sa ikalawang anibersaryo ng malawakang pananakop ng Russia, pinaalalahanan ni Burnham ang patuloy na suporta para sa Ukraine. Narito ang kanyang sinabi. 2 taon na ang nakalipas, nangako kami sa mga Ukrainian na mananatili kami sa kanila at ang aming lungsod at rehiyon ay hindi basta nagbibigay ng walang saysay na pangako. Nakikita namin kayo, tinatanggap namin kayo, patuloy naming tinatanggap kayo dito at mananatili kaming kasama ninyo hanggat kinakailangan. Bukod pa rito, hayagang ipinahayag ni Burnham na siya at ang Greater Manchester ay kinikilala ang malawakang pagpatay sa mga Ukrainian ng Unyong Sobyet noong 1932, 1933 na kilala bilang Holodomor bilang isang genocide. Kagiliw-giliw, si Andy Burnham kasama sina alkalde ng Lviv na si Andrei Sadovi at ang pinuno ng Liverpool na si Steve Rotheram ay nagtatag ng tinatawag na Unbroken Cities Network o network ng mga hindi matitinag na lungsod. Nilikha ang network para suportahan ang proyektong hindi matitinag. Ito ay pambansang programa ng rehabilitasyon ng Ukraine na idinisenyo upang tulungan ang bansa na malampasan ang pisikal at psikolohikal na pinsala ng bigmaan. Una, syempre para sa mga sundalong Ukrainian. Noong Abril, tinanggap ni Burnham sa kanyang bahay sina Lviv Mayor Andrei Sadovoy at Bucha Mayor Anatoly Fedoruk. Bukod pa rito, noong 2022, ang alkalde ng Greater Manchester, kasama ang mga katuwang mula sa hilaga ng Inglaterra, ay lumikha ng inisyatibang United for Ukraine. Sa website ng organisasyon, naglabas sila ng listahan ng mga dekalidad na trabaho mula sa mga employer na handang tumulong sa mga Ukrainian.
At ang parehong website na ito ang nagre-refer ng mga tao sa iba pang mga serbisyo tulad ng libreng kurso sa wikang Ingles, pagbubukas ng bank account, konsultasyon tungkol sa pamamahala ng pera, pabahay, mga usapin tungkol sa pag-aalaga ng bata at iba pa at iba pa at iba pa. Ito ang naging sentro ng impormasyon ng mga Ukrainian na dumating sa United Kingdom matapos magsimula ang digmaan para madali nilang makita ang lahat ng kailangan nila. Gusto ko ring banggitin na si Andy Burnham ay sinubukan na maging leader ng Labour Party. 2 beses siyang tumakbo at 2 beses din siyang natalo. Ngayon, baka ito na ang sinasabing pangatlong beses ng swerte. At pagkatapos ng pagbibitiw ni Keir Starmer, maraming mga Labour MP ang nagkaisa sa pagsuporta sa bagong halal na MP mula sa Makerfield. Mahalagang tandaan na nalampasan na ni Burnham ang unang seryosong balakid sa paglalakbay niya patungong Downing Street noong nakarang linggo nang manalo siya sa by-election sa Makerfield. Natalo niya ang kandidato mula sa Reform UK na pumangalawa lamang. Ngayon, posible na siyang maging bagong punong ministro ng United Kingdom. Pero dito, lumilitaw ang tinatawag nilang isang kawili-wiling twist sa kwento. Ang totoo niyan, ang leader ng Reform UK na si Nigel Farage ay nanawagan na para sa maagang halalan kasunod ng pagbibitiw ni punong ministro Keir Starmer. Sabi ni Farage, hindi pwedeng basta palitan ng mga partido ang punong ministro ayon sa gusto nila. Sa halalan, bumoboto ang mga tao hindi lang sa partido, kundi pati sa isang partikular na taong magiging punong ministro kapag nanalo ang partido. Kaya ang pagpapalit ng punong ministro sa loob ng partido, ayon kay Farage, ay parang isang banana republic kung saan nawawalan ng halaga ang mga prinsipyo ng malayang halalan at demokrasya. At dito, gusto ko ring banggitin na si Nigel Farage ay aktibong sinusuportahan ng mga Amerikanong konserbatibo. Sinusuportahan siya ni Donald Trump. Sinusuportahan siya ni Anna Paulina, isang kongresista na kamakailan lang ay nag-imbita ng mga mambabatas mula sa Russia papunta sa Estados Unidos ng Amerika. At silang lahat ay tumutol kay Keir Starmer at gusto nila na si Nigel Farage, alam mo na, ang maging makapangyarihan bilang isang konserbatibo. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa susunod. Ngayon, pagdating kay Burnham, maganda itong balita para sa Ukraine. Ibig sabihin nito, para sa Ukraine at para rin sa Europa. Hindi nagbago ang posisyon ng Britanya para sa Europa. Ang Labourista bilang partido ay laging kakampi ng Ukraine at mananatili roon. Dito ko tatapusin. I-share ang opinyon at konklusyon ninyo sa mga komento sa episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, i-like ninyo ang episode at huwag kalimutang pindutin ang kampanilya. Kung gusto ninyong suportahan ang ginagawa ng channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.